Kaya, sa madaling salita, may dinadaanan man tayo na makatikati dahil yung hangin ng palay, subalit nakakarating pa rin tayo. Amen? Hindi siya magiging hadlang para hindi tayo pumunta sa dakong ito. Ang iwanan ko lang sa inyo ito, harapin niyo po ng buong pag-ibig kung ano yung kaloob na pagdalisay. Daan man, buhay man, o ano man, buong pag-ibig mong harapin na kasama ang Diyos. Ito'y nasasambit ko po ngayon sapagkat, sabi ko nga, sa tuwina, idinudurog ko po sama, hindi ko hinihingi ang aking sarili. Kung kailan mo lang ako mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pitak sa puso mo, hihintayin ko yon. Subalit, unahin mo sila. Buhay po ba ang Diyos? Pero mabuti ang Diyos. Dahil sa ganun mong pagdulog, siya ang pipili kung ano yung gagawin niya. Amen? Paano kung sabihin ni God, anak, gusto kitang unahin kaysa sa kanila. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya bawat araw, nabubuhay na may galak, opo, sinasabi po yun ng Diyos. Maririnig niyo po. Ilapat niyo po yung puso niyo. Ako po, nararanasan ko po yun. Sobrang nararanasan ko po. Kaya sabi ko nga, Ama, sobrang napakabuti mo at ayoko po maging abuse sa'yo. Kaya sa bawat araw, patuloy niyo pong ituro yung dapat naming gawin. Hindi man kami paniwalaan ng lahat, kung ito man isang katang isip sa mga nakikinig, subalit ako ay isang tatak, buhay na patotoo, kung paano mo akong binago, kung paanong nakababatid ka kung sino ako, at sa pamamagitan po ng mahal na apo sa dakong ito, na ginamit mo sa aming mga buhay, ako po isang palatandaan na ikaw ay Diyos na buhay na aking tinanggap. Kaya mga kapatid, ang daan patungo sa kalangitan, makipot man, kung kasama mo ang Diyos, hindi kanya pababayaan, magpakailan pa man. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po na bawat tumatayo at tumitindig sa harapang ito, sarit-saring daan ang kanilang tinatahak. Amen po ba? Nakaparehas ng tinatahak ng bawat isa sa atin. Ngunit isa lang po ang, sa bandang huli, isa lang po ang laging solusyon. Tanggapin natin ang magbibigay ng magandang daan. Iyon ay ang ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na dinadaluyan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay at kagalakan sa bawat isa. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawag ako ng isang tagasunod. Sino po ba yung volunteer na tagasunod na gustong magbahagi kung ano na nga ba ang dahan na tinatahak niya sa dakong ito o sa kanyang buhay? Nahihiya po sila. O sige po, tatawag po ako ng isang alagad upang isiwalat kung anong daan nga ba meron siya ngayon at kung gaano siya kasaya, kaligalig, kagalak, lahat na po ng klase sapagkat napakaraming klase ng daan. Subalit isa lang ang nagbibigay ng tunay na daan ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Mirna. Purihin at dakilayan ng Panginoon. Ama, di man po tuwirang sumambit ako ng mapakaraming salita, subalit batid mo ang puso ko sa bawat araw. Ang nais ko ibalik sa iyong papuri at parangal, at sa tuwina, samot dalangin ko, pagharian mo po akong ganap at ang aking pagbabahagi ay maging kapakipakinabang sa aking mga kapatid. Amen. Buhay po ang Diyos. Nako, buhay na buhay po ang Diyos. Nakakagalak po ano po yung lahat ng nagbahagi. Ang ganda ng tema, daan. Literal na daan, baku-bakong daan. Aking dinaanan. Ngayon pong araw na ito, ano po, tumaha kami patungong bayan. At sadya pong ang kapahintulutan ay masasabi kong talagang liko-liko at baku-bako na talagang kung walang gumabay ay hindi ko po alam. Subalit, hindi ako pinanghinaan. Bagamat parang feeling excited po akong magbahagi sa mga kapatid na kung ano yung kaganapan. Napakabuti po ng Diyos sapagkat yung po yung literal na daan na araw-araw ay ating dinadaanan. Ano po? Na katotohanang hindi diretso. May liko, may bako.
Subalit ngayon po ang tinatahak na daan ng bawat isa sa atin na nakasumpong sa katotohanan mula sa Ama, liko po ba? Diretso! Amen po ba? Diretsyong-diretso. Bakit po? Sapagkat sa dating buhay, pagka ganong may kaganapan sa amin ng kabiyak ng puso, nako, talaga po, dito pa lang po sa may arko na bundol, subalit inilihis ng Panginoon sa matinding aksidente, na baluktot po yung tapakan ng kanyang, basta po. At pagkatapos po sa may bandang San Roque, doon po sa may slow down, muntik na naman po. At nung pauwi, dito po sa may Tangos, isang kotse naman po. Napakabuti ng Diyos sapagkat sa daang tinatahak ko ngayon, kung bakit nasambit ng kapatid na Marina, galak kaya o dumbay? Galak po. Sapagkat ngayon sa damdamin mo, hindi kagaya sa dating buhay na kapag may kaganapan ganon, hanggang mayat maya binabalik-balikan. Naku po, paano kaya kung na ganon tayo? Paano kaya kung namatay tayo? Paano kaya kung ganon? Ano po? Kaya po, purihin at dakilain ng Ama. Sa buhay natin ngayon, patuloy po tayong tumahak sa tamang daan. At ako po'y naniniwala sa pagkilala natin sa Diyos, go lang po tayo na may pananalig na ang Diyos ay buhay at di tayo pababayaan sapagkat ang Diyos ang tamang daan. Ang kanyang banal na Espiritu ang ating kaagapay upang tayo'y makatahak sa tamang daan. Sapat na po yung pagbabahagi ng kapatid na guro, ng kapatid na Mami Maris, ating Mother of the House. Hindi ko na po pakakahabaan sapagkat ang nais ko po ay makapag-alay ng awitin. At muli po ito'y para po sa ating lahat. Para po sa mga walk on. Walk lang po, go lang po tayo sa isang katotohanan na kapag kapiling natin ang Ama, makakatuntun po tayo sa tamang daan. Amen po ba? Salamat po mga kapatid. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the light. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed, thank you Guru, and blown. Po, ako po ang may kasalanan. Ibalik po nyo, mahal na kapatid. When you walk through the storm, hold your head up high and don't
be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never Okay. Dahil ang tema po ngayon ay daan, doon tayo sa bridge over troubled water. Hello. Hello. Pose. Kodakan mo kami, kapatid. Kodakan mo kami, o, di ba? Smile, smile, smile. O, nakangiti na. When you're weary, feeling small, when tears hurry your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Ooh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water.
when you're down and out, when you are confused, when evenings fall so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Balik po sa una, kapatid. Ikaw naman. Balik po sa una. Tinadaya mo kami, puro kami eh. Sige, ikaw naman. Feeling small when tears are in your eyes. Lord. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough. Like a bridge over troubled water, it will like a bridge over troubled water. Okay, stanza. When you're done and Thank you, Lord. when you are confused, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water. When you're weary, kakantahan kita. Feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and faces all around, like a bridge over troubled water, I will lead your
ginagaya lang kita, ganun kaganda yung kanta mo. Thank you, Lord. Salamat, anak. Salamat po, guro. Salamat sa Panginoon. Okay. Sana, wish ko lang, isang araw ay makasama ka namin doon. Yes, sabi ko nga sabi ko po ganito sabi ko sa mga kasama ko, nung isang araw, nakita ko po siya, nandun, tumayo, kumanta, tulala. Sabi niya, pero yung boses niya, bumbo. Sinabihan ko po yung mga choir, yan, nakita niyo yung umawit na yon, tulala pa yon. Ang ganda-ganda ng boses niya, nakakaawit pa. Sabi ko, kayo naman, hindi kayo tulala. Pasensya na sa mga kasama ko, lagi sa kanila bagsak Challenge! Ganyan po ang buhay. Dapat maging challenge araw-araw. Hindi pwede yung, eto pa isa. Puro challenge. Sabi ko, kapatid na Mirna, sumama ka sa amin sa kasal bukas, kaya lang, mag-practice ka. Sabi niya, naku, paano ba yun? Hindi na ako marunong magpanseto. Sige. Sumolo ka na sumolo doon sa dambana, binugo ng binugay boss mo, dito, magpapanseto ka. Challenge, di ba? Huwag nating, kasi sinabi, sa akin ganun nagalit pa sa mamaan loob. Hindi po dapat ganun. Maging hamon sa ating buhay. Yung naririnig natin, lalo na hindi maganda, halimbawa, negative yung narinig para sa sarili natin, huwag tayong masaktan. Kung napahiyaman tayo. Kasi po ito po kasi lagi nangyayari sa akin, kinikilabutan ako. Alam niyo po ba nangyayari sa akin? Lagi po ako napapahiya. Lagi po ako napapahiya. Pero, lagi may pero yan, hindi ko ginagrant sa sarili ko na, pinahiya mo naman ako. Hindi, kasi doon sinusubok ng Panginoon kung ano ka na nga ngayon. Ano yung daan na tinahak mo? Doon. Kaya, sabi ko nga, gusto ko isang araw magaling ka na tapos doon kakanta tayo. Sabi ko, pag hindi na siya tulala, baka daigin pa ako. Sa ganda ng boses niya. Isipin nyo nga po, hindi po kailangan maging masaya tayo. Tinatanaw niya ako. Sabi mo lang when you're weary, feeling small. Pero naririnig mo yung ganda ng boses niya, buo, di po ba? Samantalang yung mga kasama ko, bumubugan ng todo-todo. I love you, choir. Di po ba? Sabi ko talagang pagka yung boses, kaloob ng Panginoon, kahit na, halimbawa, katulad niya, nangingiti na siya. Di po ba? Nakaganon siya, sabi ng mahal na apo, sige, kumanta ka. Kakanta ka praso. Tignan mo nga kako yan. Dahil biyaya ng Panginoon. Tulala kumakanta. Pero kaganda ng boses niya. Paano ka ako pag hindi tulala yan? Daig na ako niyan. Baka mamaya siya na nagtuturo doon. Nakangiti ka na. Anong sasabihin mo? Magsalita ka naman. Salamat po. Damihan mo naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Dumami na. Diba? Napakasarap ho. Kayo lahat nakaganon. Ganyan ang buhay. Kanina, nagsasalita ako, nag-share ako, lumuluha mata nyo. Pero alam ko, ang pagluha nyo, hindi kalumbayan, kundi yun ay kagalakan. Dahil may binubuksan ng Diyos sa puso nyo. Habang nagpapahayag kami ng mga kasama kong mga alagad, may nabubuksan sa puso ninyo. Sabi nga there's something na hindi ko maintindihan. English yun. Ngayon, sa Kanya, magsilbing halimbawa sa inyo. Alam nyo po ba? Tigtingnan nyo po siyang ganyan. May pangunawa yan. Kapatid Alam na niya. Gloria, excuse me. Magsosolo daw siya. Sige. Palakpakan natin ang buhay na Diyos! Solo. Sige. Solo ka ha? Okay. Sige. Magkamukha po kami, di ba? Pinasasaya ko lang siya. Game. Nung una, ang akala ko. Sige, diretso. Kahit ano yung laman ng isip mo. Ano niyo po siya? Ano niyo po? Kapatid niyo po. Yun po. Kapatid niya. Asawa, kapatid. Tinatawagan ko po lahat ng mga kamag-anak niya.
Joke lang. Para masaya, eto oh. Sige po ah. Napakabuti ng Diyos. Iwanan na kita dyan ha, kaya mo na yan ha. Sige. At yung pong mga barangay tanod, pumunta na rin po dito. Kapatid rin to, kakanta ka rin. Yes. Okay. Dini po yung ina, yung asawa din, yung anak, at saka yung mga kapitbahay, di rin po sa likod. Ito po ang inyong microphone. Palakpakan po natin ang isang pamilyang singer. Una ang akala ko, ang pag-ibig mo Hindi na magbabago. ay ano pang gawin? Ako'y Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng aking kailangan. Jesus, natagpuan. Nung una, Ang akala ko, buhay ko'y hindi na magbabago. at kahit ano pang gawin, ako'y mababalik sa maling gawain. Marami na akong sinubok, nilapitan, kung sino-sinong nilapitan ng halos, ako ay sumuko na, Panginoong Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan, kung isipin ko lamang, sa kahapon ko siya ang kulang sa aking
nangangailangan, higit siya sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Okay, buti ng Diyos at ako'y binago niya. ako'y magpasya. Ang aking buhay Ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Okay, buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Okay, buti ng Diyos at ako'y binago niya. O, di ba? Hindi po ako MC, ano po? Ako lang po natuwa kasi po nung mga ilang araw na nariringan ko po siya, kapra-kapraso lang. Ngayon nakabuo Hindi niyo po napapansin. Kakanta po kayo. Sige. Dito ka. Yung asawa po niyo, hindi po ba kakanta? O, dito rin kayo. Kayo yung inspirasyon. Yan, sumali ka na. At sumali ka na rin kasi. Hindi po ako yung MC, ha? Sumali ka na rin. Pinapalitan mo na ako, maupo ka dyan. Pasensya na po, hindi ako marunong Ito po, kumanta. Sige po. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala.
kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Tingnan niyo po ang naghimala na ginagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung paano po ang magandang tinig ni Jessica ay pinarinig sa atin. Kung natatandaan nyo nang dumating siya dito, subalit ngayon sa kadakilaan ng ating Panginoon, ibinigay ang lubusang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabi nga po, anuman ang tinatahak natin daan, mabako, malubak, matinik, umuulan, bumabagyo, huwag tayong tutugot sa paglakad sapagkat ang Diyos narayaan lang naghihintay sa atin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Habang wala pa po ang ating mahal na Apo Conching, tatawag pa po ako ng isang alagad upang magbahagi kung ano nga ba ang daan na kanyang tinatahak. Palakpakan po natin si Mami Beth. Salamat kapatid. Hindi ko na po kayo idudulog sapagkat napakarami nyo ng inspirasyon na narinig sa ating mga kapatid na nagbahagi in the form of verbal at saka sa awit. Marami na kayong narinig na inspirasyon sa mga kapatid ko na inakay ng Panginoon upang ipadama at ipakilala na siya nga ay Diyos na buhay na kumikilos sa loob ng banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano na nga po ba yung tema? Nadala ako eh. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. You lead me standing here, leading through your door. Hanggang doon lang po. Napakaakma lang po nung awit sapagkat tayo po talaga habang nabubuhay sa mundong ibabaw, dadaan tayo sa liku-likong daan. Subalit kapag natagpuan natin ang Panginoon at nakapakinig ng kanyang mga aral, 100%, wala na po tayo dun sa the long and winding road sapagkat ililid na po tayo ng Panginoon sa daan kung saan siya ay naghihintay sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw, hindi po natin maiiwasan yung iba't ibang uri ng daan na binanggit po ng aking mga kapatid. Daang matinik, daang lubak-lubak, daang maputik, daang liku-liko. Ngayon po, nadaanan na natin yan sa tulong ng ating Panginoon na kung hindi pa natin siya kilala, hindi pa natin siya ganap na kilala, siguradong tayo ay mahihirapan sa ating paglalakbay. Amen? Subalit nang makilala natin ang Panginoon,
anumang uri ng daan ang ating daanan, nakakayanan po nating dumaan, malampasan, sapagkat hindi tayo binibitiwan ng ating Panginoon sa ating paglalakbay. Alam niyo po, meron nga po akong aklat na nabasa na gusto pong i-correct. Hindi daw po tayo ang dapat humawak sa Panginoon, sapagkat sa ating paghawak, baka tayo ay makabitaw. Kundi hayaan daw po natin na ang Panginoon ang umakay sa atin para sigurado doon tayo pupunta sa tamang daan. Alam niyo po, ang pagkakaiba sa paglalakbay sa iba't uri ng daan noon at ngayon ay napakalaki nang makilala natin ang ating Panginoon. Ngayon, noon, pag dumaan ka sa maputik na daan, tinataluntun mong mabuti. Wala kang pakialam kung ikaw ay magkakasala o mapuno ka ng putik doon sa maputik na daan na tinatahak mo. Subalit nang makilala natin ang Panginoon, pag tayo po ay dadaan sa maputik na daan, nandoon agad yung kanyang pagsaklolo, yung kanyang tinig na sasabihin sa'yo, anak, hindi ka marapat dumaan dyan. Anak, hindi mo marapat gawin yan sapagkat ikaw ay magkakasala. Mga kapatid kong alagad, naranasan nyo ba yun? Naranasan mo yun? Patay. Minsan po, talagang ang Diyos na buhay ay kaagapay natin. Sapagkat kung ipagkakasala natin, kung talagang ang Panginoon ay kinilala na natin, kung ipagkakasala na natin, naroon na yung kanyang tinig na nagsasabi sa atin na, anak, huwag mong gawin yan sapagkat iyan ay hindi marapat sa akin. Puputulin ko na po, nasulyapan ko na po ang pinakahihintay ng lahat. Ang banal na Espiritu na magtuturo sa atin ng tamang daan. Magandang umaga po at maraming salamat. Magsitayo po ang lahat at